may mga update ba na pagre-reach out sa inyo ng tanggapan itong ni Chairman? Wala naman ho. Wala rin akong pagbabago, sir. Kahit staff ni Vice Mayor RJ hindi bumaba sa gasoline station nyo? Wala rin ho eh. Nagme-make sure lang kami kasi mamaya, kumbaga maniningil tayo. Hindi naman ng pera, pero ng paliwanag kung ano nang mangyayari. Hindi naman pwedeng walang solusyon dun sa mga problema mo. Ang 3 pong gasoline station, ayaw nilang tanggapin yung aming pakiusap na baka pwede yung kanilang lisensya ang gagamitin para po mai-disburse ang dokumento. Nakikiusap ka sa mga gas station, you're basically fabricating yung requirements which is actually illegal already in itself, which could be a basis for possible graft and corruption. Hindi niyo ba alam yun, Kap? This week, sir, pwede namin magawa na ng paraan yan at maibigay na sa kanya ang bayad na para sa kanya. Ano sa tingin mo doon sa sinasabi ni Kap na within this week daw, bibigay daw yung bayad? No offense man po, Kap. Para lang walang gulo. July ko pa ho naririnig yung ganyan, sir. Biglang sumulpot itong kapitan na gusto kayong hingian ng sinasabing gasolina na umano ibabayaran niya daw. Tumawag lang bigla sa akin yung tao ko na may kapitan daw doon na gustong umutang ng gasolina. Bakit umabot ng 400 liters? Ano bang ginagawa ng kapitan na yan? Personal ba ni kapitan? Para sa personal niya? Para sa barangay? Wala ho. Hindi naman ho nasabi, pero sabi sa calamity daw kayo. Anong usapan niyo ni kapitan? Kailan siya magbabayad? Paano siya magbabayad? Hindi, ang bayad ho kasi nun kung July 19, Friday yun. Sa Wednesday na darating, mabilis lang yun, mga 19. Magkano? May naabot na ba si kapitan sa'yo? Wala po kahit magkano. It's not a question of saan manggagaling yung fund. Ang pinaka-main concern ko, sir, nagagamit ang kanyang kapangyarihan bilang isang kapitan dito sa pagkuha ng isang bagay na hindi naman niya babalikan at tapos magtatago siya dun sa usaping PhilJeps. Kung personal niya ni kapitan, bakit siya magtatago sa usaping PhilJeps? So mukhang tinatakasan niya yung sinasabing obligasyon at responsibilidad na magbayad dun sa isang tao. Tatamaan si Kapitan ng revised rules of administrative cases in the civil service. Para lang po sa interest ni Vice Mayor, dahil siya po ang presiding officer, Vice Mayor, medyo napakabigat po ng tungkulin ninyo dyan kasi kayo po ang magpapataw ng parusa dyan. RJ, no, makikibalita lang ako, kamusta ba? May mga update ba na pagre-reach out sa inyo ng tanggapan ni Mayor or tanggapan itong ni Chairman? Wala naman ho. Wala rin akong pagbabago, sir. So pagkatapos ba ng programa, may nangyari ba na kahit ano na in-update ka, na posible na magbayad sa'yo? Wala pa rin? Wala rin po, sir eh. Nako. Baka hindi pa nakakarating sa kanya, pero I think may makakausap tayo mamaya at magpapaliwanag daw, Sir Carl. Let's see kung talaga bang magpapaliwanag siya. Well, anyway, siguro try nating tawagan kasi nakausap ko ng bitag itong kapitan na inireklamo ninyo at nangako siya na sasagot siya at magpapaliwanag po dito sa aming programa. So, hintayin natin kung ano ang sasabihin ni Kapitan. Matanong ko lang, kamusta naman ba yung, wala na ba kayong communication talaga nito ni Kapitan? Kasi, simula nung inere natin to, we are expecting man lang, no, na, kumbaga, mag-reach out sa'yo. Wala pong ganun nangyari, sir. Kasi, actually, alam mo sabi ni Kapitan nung nakaraan, napanood niya raw yung live. Kaya nga sasagot na siya para i-clarify yung mga bagay-bagay. Kahit staff ni Vice Mayor RJ hindi bumaba sa gasoline station nyo? Wala rin ho eh. Pinatawag ka sa Vice Mayor's office? Wala rin ganun nangyari? Wala din pong ganun, ma'am. Nagme-make sure lang kami kasi mamaya, kumbaga maniningil tayo. Hindi naman ng pera, pero ng paliwanag kung ano nang mangyayari. RJ, hindi naman pwedeng walang solusyon dun sa mga problema mo. Makakausap natin sa kabilang linya itong si Cap Pavi John Ungsod ng Barangay Magarang, Patnongon, Antique. Magandang umaga sa inyo, Cap. Magandang umaga, sir. Noong July 19, nagkaroon po ng bagyo dito sa probinsya ng Antique at gumuho po ang part ng Igbarawan, Salagyawan, Magarang, Arangoti Road. So since unpassable siya, talagang ginawa namin ang lahat para lang ho maging passable. So isa sa mga naging source namin ay nung una, actually hindi lang po kay Sir RJ, meron pa po kami isang enterprise na naghihintay din na dapat bayaran.
Ngayon, kinausap ko si Sir RJ, so kailangan ko po ng 400 liters ng crudo sapagkat ang aming pong backhoe na pinrovide ni Governor Dudod Cadiao ng Antique ay share namin ang crudo, yung diesel, no? So, dumating siya, kinarga ho sa backhoe, at saka ginamit po doon. So, in fact, this is a public funds ang public use po ang ginamit para po madaanan kasi nagkaroon po kami ng maraming landslide. So, ang sinasabi niyo po na ito ay government project? Yes, sir. Alright. So, pakikwento po sa amin, sir, ano po yung naging transaction niyo dito kay Sir RJ? Pumunta ako kay Sir, baka pwede mo akong pautangin, kaya naman may budget naman kami na ibabayad diyan. May 20% kami na 50,000, kaya naman bayaran. So, pumayag naman si Sir RJ. Yun lang po ang hindi ko na-anticipate kasi sir, during that time, habang nag-uusap kami, may natitira pang bagyo. Kumbaga talagang naulan pa. Pero sir, tanong ko lang, nagkaroon ba ng sinasabing tao from the munisipyo itself na bumaba, na hindi po yung kapitan ang bababa para magtanong kung anong gas station ang pwede kunin ng munisipyo? Para ma-check din or ma-background check kung meron po siyang sinasabing PhilJeps and iba't ibang accreditation po? Sir, under the local government code ay hindi na po nakikialam. Basta pundo po ng barangay, ang sangguniang barangay po sa pamamagitan po ng chief executive niya, ako po as po ng barangay, kami na po ang direktang gumagawa ng lahat ng transaction na hindi na po kami dumadaan sa munisipyo. So that's why since meron naman ho kaming budget, so nakipag-usap ho ako kay Sir kaagad. Ang inaamin ko po ang pagkukulang ng aming barangay, especially po sa akin. Ang pagkukulang ko po dyan, hindi ko po natanong kung meron po bang PhilJeps si Sir. Si Sir, pinuntahan ko po ang lahat ng mga gasoline station sa bayan ng Patnongon. Si Sir RG lang po ang walang PhilJeps. Dapat, on the side of the barangay, nagkaroon ng pagtatanong kung meron bang kaukulang requirements itong si RJ. Actually, sir, we are so very thankful because during the time ng downfall po ng mga barangay dito sa Upland. Okay, sir, I do understand na very thankful po ang inyong barangay, no? Pasensya po, hindi po too personal. I'm just going straight to the point kasi instead of us talking about the problem, let's just focus on the solution. So I wanna ask, bakit tumagal ng ilang buwan, umabot pa si RJ dito, and then napangangatwiran is yung PhilJeps? So right, sir, answer it. Pinapuntahan ko po kay Treasurer, si Sir RJ, at saka yung staff, sabi wala kami PhilJeps na ko. Sabi ko, try tayo dyan. Pero sige, gawa natin ang paraan. So ngayon, bakit po na-delay? Kasi po yung isang kausap ko, sir, na gasoline station sa Barangay Karitan din po, yung may-ari, 2 weeks ago lang pong nakauwi, galing pong Ireland. Ang 3 pong gasoline station, ayaw nilang tanggapin yung aming pakiusap na baka pwede yung kanilang lisensya ang gagamitin para po ma-disburse ang dokumento. Nakikiusap ka sa mga gas station, you're basically fabricating yung requirements which is actually illegal already in itself, which could be a basis for possible graft and corruption. Hindi niyo ba alam yun, Kap? Naintindihan po namin yun, sir. Pero meron po kasi kami, sir, na... Kap, diretso na ako to the point. Sino ba nagkamali dito? Kami, sir, ang nagkamali rito sapagkat hindi namin naitanong kung meron po bang PhilJeps si sir. But as of this time, sir, nagawa namin ng paraan, nakipag-ugnayan po ako sa Commission on Audit kung ano po ba ang dapat na pwedeng gawin at ayusin. Last 2 weeks, meron kaming budget sa aming disaster in the amount of 150,000 pesos. So, kinakausap namin ang COA na nung nakaraang Biyernes at sinabihan ako na meron lang mga resolution na dapat gagawin. At ito na nga, sir, nag-session na po kami nung nakaraan at ang resolution ay nagawa na namin at pwede na namin i-attach at ipoproseso ngayong linggo. Sige, okay. Naintindihan ko yung documents and everything. Diretso na tayo. Kailan mo mababayaran? Ngayon po, pinoproseso ng aking treasurer. So once na maayos na po yan, sir, at dumaan na po sa municipal accountant at maging maayos na po sa aming liga, okay na po yan, sir. We can, mabilis lang po ang pag-issue ng check at ang pagperma naman ng cheque, ako lang at saka si barangay treasurer. Okay, bakit wala pong ugnayan din kay RJ para at least bilang isang gas station owner, malaman din niya na gumagalaw na din kayo para mabayaran siya? Actually, sir, pinatawag ako dyan ni Sir RJ sa punong barangay ng Karitan. So, was this before or after ng airing natin? Nung nakaraan pa sana, sir, kasi nung time na po yun, ay wala... Yes, yung tinatanong ko, Kap, nagkaroon ba ng ugnayan after ng aming airing, parang man lang i-update si RJ doon sa mga posibleng mangyayari pagkatapos ng aming programa?
Actually, sir, wala po. Okay, so wala. Okay, program ngayon naman, Kap, dediretsuin ko na. Sinabi mo na sa Treasury and whatnot, anong estimated time ninyo na mabibigay nyo yung sinasabing bayad dito sa tao na to? Kasi matagal na siya nag-aantay. This week, sir, pwede namin magawa na ng paraan yan at maibigay na sa kanya ang bayad na para sa kanya. Ano sa tingin mo doon sa sinasabi ni Kap na within this week daw, bibigay daw yung bayad? No offense man po, Kap. Para lang walang gulo. July ko pa ho naririnig yung ganyan, sir. So, Kap, ano magiging pangako mo dito sa kabilang panig para kahit papaano mapanatag ang kanyang loob? Ang attachment na lang namin dyan, sir, ay ang aming program of work. Meron na po kaming resolution. So once the program of work is done at masign na po ng aming municipal engineer, wala na pong problema, sir. Anong exact date or possible dates? Tuesday na ngayon, sir, at pagbigyan kami until Friday para mabayaran ho yan. RJ, ganito no, since sinabi ni Kap na siya mismo nagbibigay ng date ng Friday, so dapat magkaroon din kami ng update na by Friday na magkaroon ng maayos na pag-uusap. Alright, RJ? Opo, sir. Yung sa amin lang naman, Kap, kasi wala naman talaga kaming intensyon na maging kolektor dito. Pero kasi yung nakikita namin, kapitan po kayo eh. Kumbaga, ayusin po sana natin yung ating tungkulin na, kumbaga, I am not saying naman na ginagamit nyo yung katungkulan nyo para mag-take advantage. Pero may mga pangyayari kasi na katulad nito, inamin nyo naman na nagkamali kayo. Para lang din naman sa inyo, Kap, no? Para sa mga susunod na makakatransaksyon nyo dyan sa mga proyekto sa barangay, eh hindi po kayo malalagay sa alanganin. Kasi kung nasolusyonan na po ito noon pa man, hindi na to makakarating sa bitag, hindi na po natin to e-ere dito. Parang advice lang, action na kagad natin. Kung pwede, abonohan muna para hindi na makapunta kung kani-kanino si RJ, di ba? Ang dami na raw nilibot ni RJ, kay Mayor, kay Vice Mayor, hanggang nakarating dito sa Maynila, sa bitag. So, wag na po nating patagalin. Sir, hindi naman po siguro, with all due fairness, hindi naman siguro na I'm taking advantage because... Kap, wala naman ako sinabi, no? Disclaimer lang yung kanina. Taking advantage yan, sir, if this personal in nature, siguro masabi natin taking advantage yan kasi personal, pero sa totoo lang po, wala pong taking advantage yan, sir. Kap, hindi ko naman sinabi, no? Ang sinasabi ko lang para at least maiwasan yung impression na ganun. Kasi alam mo, syempre, kaya kami nag-reach out sa'yo para marinig din yung side mo kasi syempre, ang magiging side ni RJ, parang ganun yung nangyayari. And we appreciate na sumagot po kayo, na clarify nyo na hindi naman talaga ganyan yung ano. Kumbaga, bumalansi po kami ngayon dito. Alright? Maraming salamat po, sir. Ayan. Thank you po. So kami naman bilang part ng bitag, bibigyan namin kayo ng pagkakataon na itama ang inyong mali. Of course, para hindi na po humantong sa bagay na hindi na maganda at pahabain pa. Ang gusto lang namin ay masolusyonan kaagad ang problema ni Sir para hindi na umabot sa punto na magkaroon pa ng mas mahabang stress. Honest mistake yun, sir, ang nangyari sa akin. Gawa ng, para lang siguro sana na mapagbigyan ko at maiayos ang daanan po ng mga tao natin, no, sa mga kabaranggayan dito sa Upland Barangay namin, consisting of 3 or 4 barangays. Lapse of judgment siguro at nakaligtaan natin na magtanong na dapat ay ganun nga ho at sa susunod na mga pagkakataon ay hindi na po mangyayari ang mga yan. Meron na po tayong lesson. Okay. Ayan. Ano yung huli mo siguro mensahe para dito kay RJ bago tayo magtapos ngayong araw? Para at least kahit papano ay makita din niya na merong sinseridad po galing sa inyo. Kay Sir RJ, yan ay po ay karapatan mo, sir. At in fact, very thankful po. Whether we like it or not, ano man ang nangyari po sa akin, no? Yun nga lang po, alam ko, nagsakripisyo kayo at kayo po ay sumama ang loob. So we ask for an apology. Humihingi kami ng tawad sa inyo sapagkat dahil nga doon sa lapse of judgment, hindi ko na itanong at marami pa palang dapat na ayusin. But somehow, thank you, sir. Maraming salamat. Tatanawin naming utang na loob rin ito ng aking mga pumuluyo, ng mga tao dito sa Upland Barangay. Thank you, sir. Alright, maraming salamat po sa inyo. Ngayon naman, no, RJ, ang aking huling din masasabi sa inyo bago tayo magpaalam ngayong araw na bigyan nga natin ng pagkakataon itong sinasabing barangay. I'm giving them this last and final chance na hanggang Friday nila matupad ito. Kung sakaling hindi, kami mismo ang tutulong sa mag-assist sa possible ng mag-seek ng sinasabing assistance kung sakaling magpa-file. Pero sana naman hindi na umabot sa ganun na punto at isettle na kaagad itong ni Kapitan. Alright, RJ? Opo, sir. Alright. Maraming salamat din sa iyo, RJ, dito sa paglapit sa aming tanggapan. Opo. Salamat din po. Alright. Ngayon naman, dito na tayo nagtatapos sa una nating sumbong. Ito ang nag-iisang pambansang sumbong at tulong at serbisyong may tatak. Tatak bitag, ilalaban ka, di iiwan. Ito ang hashtag, ibabitag mo.
Ito na lang ako. The subscriber cannot be reached. Please try again later.